Dadalhin tayo ng kasong ito sa Tennessee, United States. Mayaman sa music heritage. Kabilang narito ang Nashville's country music scene, Memphis blues and rock and roll, and the Grand Ole Opry. Kilala rin ang lugar na ito sa kanilang mga alak, particularly ang sikat na brand na Jack Daniels. Sa lugar na ito rin matatagpuan ang Graceland na naging tahanan ni John Presley. Hatid ng Tennessee ang kanyang natural na kagandahan, mga national parks, mga masasarap na pagkain katulad ng Memphis Barbecue at Nashville Hot Chicken na siya namang dinarayo ng mga turista. Sa lugar na ito binuo ng magkasintahang Shannon Christian, 21 years old, at Christopher Newsome, 23 years old ang kanilang mga pangarap. Sa kasamaang palad, sa lugar ding ito nagtapos ang kanilang buhay. January 7, 2007, nakatanggap ang Knoxville Police Department ng isang distressed call mula sa ina ng dalagang si Shannon. Labis itong nag-alala dahil hindi niya makontak ang anak, pati na rin ang nobyo nitong si Christopher. Ngunit sa kasamaang palad, dahil nasa legal age na ang dalawa, hindi kaagad kumilos ang mga pulis upang hanapin ang magkasintahan. Bago mangyari ang tawag na ito, nagpaalam si Shannon na lalabas kasama ang nobyong si Christopher dahil nagplano ito ng isang dinner date para sa kanilang dalawa. Nang gabing iyon, pumunta si Shannon sa bahay ng kanyang kaibigan upang maghanda sa nasabing date. Nagkasundo din silang dalawa na makipagkita sa iba pa nilang mga kaibigan pagkatapos ng nasabing date para naman sa isang late night party. Bandang alas 9 ng gabi, dumating si Chris sa bahay ng kaibigan ni Shannon. Dumiretso si Chris sa sasakyan ng nobya na isang Toyota 4Runner at naroon sa loob ng sasakyan si Shannon. Naupo sila saglit at nag-usap sa loob. Ngunit ang hindi nila alam ay may 4 na tao na palang nagmamanman sa kanila. Ipinanganak si Shannon Christian noong April 1985 sa Nacogdoches, Texas. Ilang taon ang lumipas, nagdesisyon ng pamilya na lumipat sa Knoxville, Tennessee. Lumaki si Shannon sa isang middle-class home, kasama ang kanyang mga magulang at isa pang nakakatandang kapatid na lalaki. Sobrang close ni Shannon sa kanyang ina na si Dina at wala itong hindi sinasabi sa kanyang ina. Ayon kay Dina, hindi na niya inaasahan na magkakaanak pa silang mag-asawa dahil ayon sa kanyang doktor ay imposible na siyang magkaanak. Kaya't walang pagsidla ng kanilang kaligayahan nang dumating ang kanilang dalawang anak. Hindi sila mayaman, ngunit ginawa nilang mag-asawa ang lahat upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanilang dalawang supling. Pinalaki ni Dina at ng kanyang asawa ang kanilang dalawang anak na may paggalang sa kapwa at wastong pag-uugali. Ayon kay Dina, napakaganda ng kulay asul na mga mata ni Shannon. Mahaba at kulay brown ang buhok nito at napakahaba din ng mga binti. Kung gaano ka-close si Shannon sa kanyang ama at ina ay ganon din ang labis na pagmamahal ng dalaga sa kanyang kapatid na si Chase. Na mga panahong ito, graduating na ng college si Shannon sa University of Tennessee. Si Christopher Newsome naman ay pinanganak noong September 1983. Medyo maedad na ang kanyang mga magulang nang dumating siya sa pamilya. Malalaki na rin ang kanyang mga kapatid kaya't si Christopher ang nagsilbing laruan at taga-aliw ng pamilya. Habang lumalaki, nahilig si Chris sa baseball. Sa kasamaang palad, na-aksidente ito matapos makagraduate ng college kaya't hindi na niya naipagpatuloy ang kanyang career sa baseball. Dahil dito, nag-shift siya into carpentry at naging isang skilled and reliable craftsman. Nagkakilala sina Shannon at Chris dahil sa isang mutual friend noong 2006. Mabilis na nagkamabutihan ng dalawa at hindi nga nagtagal ay nauwi na sa relasyon ng kanilang pagtitinginan. Kahit na bago pa lamang ang kanilang relasyon, ramdam ni Chris na si Shannon na ang babaeng kanyang pakakasalan. Ipinakilala ni Chris si Shannon sa kanyang mga magulang. Napaka-vocal din ni Chris sa kanyang mga magulang kung gaano niya kamahal ang kanyang nobya. Napakaganda ng mga ngiti ni Chris. Mabait ito, isang mabuting tao, isang atleta at isang artist. Marami siyang kaibigan at merong napaka-caring na personality. Ayon sa ina ni Chris,
Simula nang magkakilala sila ni Shannon ay nagbago ang pananaw nito sa buhay. Sa katunayan, binenta pa nito ang pinakaiingatan nitong motorsiklo dahil masyado itong delikado. Chris wants a life. A good and happy life with Shannon. Na para bang lalong nagkaroon ng direksyon ang buhay ni Chris nang dumating ang dalaga sa kanyang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nagkaroon ng pagkakataong magkakilala ang dalawang pamilya dahil parehas na nasadlak ang magkasintahan sa isang malagim na trahedya. Nang gabi ng insidente, nagpaalam si Chris sa kanyang mga magulang na medyo late na siyang makakauwi. Dahil hindi na nga rin nakarating ang magkasintahan sa nasabing late night party, minabuti ng best friend ni Shannon na tawagan ang mga magulang ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, nakatanggap din ng tawag ang ina ni Shannon mula sa manager ng anak at kinumpirma nito na hindi rin pumasok sa trabaho si Shannon. Nag-alala rin ang mga kaibigan ni Chris, kaya't dalawa sa kanyang mga kaibigan ang nagtungo sa Washington Ridge apartment upang tingnan kung nadudoon ang kaibigan. Nakita nila doon na nakapark ang pickup truck ni Chris, ngunit wala doon ang kanilang kaibigan. Napansin din nila na wala ang sasakyan ng nobya nitong si Shannon. Sobra na ang pag-aalala ng pamilya at mga kaibigan na magkasintahan, kaya't minabuti nilang magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Inikot nila lahat ng mga lokal na ospital, nilibot ang buong syudad, tinawagan lahat ng mga nakakakilala sa magkasintahan. Ngunit sa kasamaang palad, walang makapagsabi kung nasaan si Chris at Shannon. Hanggang isang araw, nakatanggap ng tawag ang mga magulang ni Chris mula sa mga pulis. Dito na ibinalita ng otoridad sa kanila na wala na ang kanilang anak. Ayon sa otoridad, isang katawan ng lalaki ang natagpuan malapit sa daanan ng tren at ang deskripsyon ng labi ay nagmatch sa deskripsyon ni Chris. Nang puntong iyon, ayaw mang tanggapin ng mga magulang ni Christopher ang katotohanan, naging malinaw sa kanila na wala na nga talaga ang kanilang anak. Nang malaman naman ito ng mga magulang ni Shannon, lalo nilang pinagbuti ang paghahanap sa takot na baka ganoon na rin ang naging kapalaran ng anak. Pinuntahan nila ang lugar kung saan nakita ang labi ni Chris. Ngunit wala ding bakas ni Shannon sa lugar na iyon. Dito na kinontak ng mga magulang ni Shannon ang phone service provider ng dalaga at nagmakaawa na matris ang huling lokasyon kung nasaan si Shannon na nasagap ng kanilang network. Base sa investigasyon ng phone service provider, huling nagping ang cellphone ni Shannon sa Cherry Street Phone Tower, isang lokasyon na notorious sa mga criminal activities. Ang lugar na ito ay hindi pinupuntahan ng mga tao para mamasyal o maglibang. Usually, pumupunta lamang ang mga tao doon kung taga doon talaga sila o may gagawin silang iligal. Walang sinayang na oras ang pamilya ni Shannon. Tumulak sila sa lugar na iyon upang mag-imbestiga. Inikot nila ang buong Cherry Street at doon ay namataan nila ang sasakyan ni Shannon. Puno ng alikabok at putik. Sinilip nila ang loob ng sasakyan, ngunit wala doon ang mga gamit ng dalaga, katulad ng kanyang paboritong teddy bear, mga larawan, phone charger at iPad. Napansin din ng mga magulang ni Shannon na parang itinulak ang driver's seat papunta sa likurang bahagi ng sasakyan. Ngunit ang pinaka naging clue ng mga magulang ni Shannon na maaaring may nangyaring masama sa kanilang anak ay noong makita nila ang pakete ng sigarilyo sa loob ng Toyota 4Runner. Hindi naninigarilyo si Shannon at Christopher, kaya't sigurado sila na may ibang tao na nakapasok sa sasakyan ni Shannon. Inireport ng pamilya ang kanilang nakita sa mga pulis at dito na nga nagkaroon ng mas malalim na investigasyon sa pagkawala ng magkasintahan. Bukod sa ibang mga bagay na naiwan ni Shannon, nakakita din ang mga pulis ng isang envelope sa loob ng sasakyan at ang envelope na ito ang siyang naging pinaka-importanting ebidensya sa kaso ng magkasintahan. Nang ma-examine ang envelope, nakuha ng mga pulis ang isang fingerprint. Ang fingerprint na ito ay sa lalaking nagngangalang Lamericus Davidson, isang lalaki na meron ng criminal record at nakatira sa 2316 Chipman Street. Ang address na ito ni Lamericus ay 2 kanto lamang ang layo mula sa lugar kung saan nakita ang sasakyan ng dalaga. Pinuntahan ng mga pulis ang address ni Lamericus, ngunit wala na silang nadatnan.
Sa pilitan nilang binuksan ang bahay at dito na nga tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ni Shannon. Natagpuan nila ang labi ng dalaga sa kusina ng bahay, nakasiksik sa isang basurahan at natatabunan ng mga basura. Nakabalot ang katawan ng dalaga sa mga plastic bags. Dito na rin nakita ng mga pulis ang ilang mga bagay na pag-aari ng magkasintahan. Ang bag ni Shannon, mga damit, sapatos, camera, baseball cap ni Chris at driver's license. Nakakita din ang mga pulis ng mga basyo ng bala ng baril na maaaring ginamit sa pagpaslang sa magkasintahan. Dahil sa mga revelasyong ito, dito na nga nagsimula ang manhunt para sa lalaking si Lamericus Davidson. Unang natunto ng mga pulis ang kasabwat nitong si Eric Boyd. Si Eric ang nagturo sa mga pulis kung saan nagtatago si Lamericus. January 11 nang matunto ng mga pulis ang salarin sa isang abandonadong bahay. Nakita din ng mga pulis sa bahay na iyon ang sapatos ni Chris at isang .22 caliber high standard revolver. Dito na nga din nakip ng mga pulis si Lamericus at isinailalim sa interogasyon. During the interrogation, 5 conflicting accounts ang sinabi ni Lamericus sa mga pulis. Una, sinabi nito sa mga pulis na wala siya sa kanyang bahay nang mangyari ang insidente at hindi niya di umano alam ang nangyari sa bahay niya ng araw na iyon. Pangalawa, sinisi niya ang kapatid na sila Talvis Cubbins at sinabing ito ang may dala ng sasakyan ni Shannon nang dumating ito sa kanilang bahay. Ngunit wala di umano ang magkasintahan sa loob ng sasakyan. Later on, binagong muli ni Lamericus ang kanyang statement at sinabing tinawagan siya ng kapatid at alam niya na may carjacking na nangyari, ngunit wala di umanong laman ang sasakyan. Hindi nagtagal, muling binago ni Lamericus ang kanyang statement at sinabing nasa bahay siya nang dumating ang kapatid na sila Talvis at kaibigan nitong si George Thomas, sakay ng 4Runner. At naroroon sa likod ng sasakyan sina Shannon at Chris. Umalis na di umano siya ng bahay nang dumating sina Talvis. Iginiit ni Lamericus na hindi niya hinalay ang mga biktima, ngunit taliwas ito sa resulta ng DNA testing. Malinaw na parehas na hinalay ng grupo si Shannon at Chris. Nakita din ang kanilang DNA sa mga damit ni Shannon, sa kanyang pantalon, kamison at sweater. Si Lamericus, ang kanyang kapatid na si Talvis at ang kaibigan nitong si George Thomas ay magkakasama na nagbebenta ng bawal na gamot sa kanilang lugar. Nang gabi na mawala ang magkasintahan, nakita lamang nila sina Chris at Shannon at maliwanag na napagdiskitahan lamang nila ang dalawa. Walang malalim na rason kung bakit sina Shannon at Chris ang kanilang naging target. Ayon kay Lamericus, si Shannon at Chris ang kanilang naging target dahil mukhang mahina ang mga ito at hindi makakapanlaban. Nang makorner ang dalawa, tinutukan nila ng baril ang magkasintahan. Itinali ang mga kamay at pinalipat sa likod na bahagi ng sasakyan at saka nag-drive papunta sa 2316 Chipman Street. Sa bahay na iyon, naghihintay ang babaeng si Vanessa Coleman. Nang makarating sila sa bahay, pinaghiwalay ng kwarto sina Shannon at Chris. At dito na nga nagsimula ang walang habas na pangahalay at pangtotorture sa dalawa. Si Chris ang unang nakaranas ng matinding pang-aabuso. Binugbog siya ng mga lalaki, hinalay at sinalaksak ng mga kung ano-ano mga bagay sa maselang parte ng kanyang katawan. Kabilang narito ang paa ng isang silya na nakita rin ng mga pulis sa bahay ni Lamericus. Matapos ang 2 oras, binitbit nila si Chris sa labas ng bahay. Naka-underwear lamang ito, yapak at may busal ng medyas sa bibig. Nakatali pa rin ang mga kamay at may dog leash na nakapulupot sa kanyang lieg. Dinala nila si Chris sa isang lugar na malapit sa railway tracks. Pinaluhod habang nakatali ang kanyang mga tuhod ng kanyang sinturon. Habang nakapiring at nakaluhod si Chris, pinaputukan nila ang binata. Una sa likod ng kanyang lieg. Bumagsak ang mukha ni Chris sa lupa, ngunit buhay pa rin ito. Kaya't muling nagpakawala ng putok ang mga sospek. Tumama ang pangalawang putok sa spinal cord ng binata, ngunit humihinga pa rin ito. Dito na itinutok ng mga salarin ang baril sa itaas na bahagi ng tenga ni Chris at pinaputok ito sa kanyang sintido. At iyon na nga ang tumapos sa buhay ng binata. Matapos iyon, binalot ng mga salarin ang katawan ng binata ng comforter.
binuhusan ng gasolina ang katawan, saka sinindihan. Kakaibang klase naman ng pangmamaltrato at panghahalay ang dinanas ni Shannon sa kamay ng grupo. Paulit-ulit siyang hinalay ng mga lalaki. Itinali siya sa isang silya at kung ano-anong mga bagay ang ipinasok sa kanyang bibig. Pinilit ding ibuka ng mga lalaki ang bibig ng dalaga upang maisagawa ang kahalayan at dahil dito ay halos mabasag na ang kanyang bibig at labi. Puno ng pasa ang kanyang buong katawan. Halos mabasag din ang bungo ng dalaga. Magang-maga din ang maselang parte ng katawan ni Shannon, pati na rin ang kanyang binti, likod at iba pang parte ng katawan. Hindi pa doon natapos ang pangmamaltrato ng mga salarin sa dalaga. Para mabura lahat ng trace ng kanilang DNA, binuhusan nila ng bleach ang buong katawan ni Shannon at ipinainom din ang parehas na bleach sa dalaga. Pagkatapos nito, itinupi ng mga salarin ang dalaga at idinikit ang kanyang binti sa kanyang dibdib at saka tinalian. Gamit ang kurtina at mga bedsheet, itinali din ng mga salarin ang lieg at paa ng dalaga at saka isinilid ang katawan sa maliit na plastik ng basura. Natagpuan din sa trash bin ang botelya ng bleach cleaner, ang sinturon at puting guwantes na ginamit ng mga salarin. Ang pinakamasakit pa dito, buhay na buhay pa si Shannon nang isilid siya ng mga salarin sa basurahan. Dahil sa tindi ng pambubugbog at suffocation, unti-unting nawala ng buhay sa loob ng madilim at makipot na basurahang iyon si Shannon. Matapos malinis ang lugar, umalis na rin ang mga salarin at tumulak sa ibang bahay. Hindi naman naglaon, natuntun din ng mga pulis ang bahay kung saan nagtatago sina George Thomas, Letalvis Cubbins at Vanessa Coleman sa Lebanon, Kentucky. Sa bahay na iyon, nakatutok ang mga salarin sa balita sa telebisyon. Katulad nila Maricos, dinakip din ng mga pulis ang mga taong ito na kasabwat niya sa pamamaslang sa magkasintahan. Dahil sa patong-patong na ebidensya, hindi na rin maitanggi ng mga salarin ang krimen na kanilang nagawa. Ang mga gamit na nasamsam ng mga pulis sa bahay kung saan sila nagtatago, ang resulta ng DNA test at ang testimonya na rin nila Maricos. Bukod dito, nasamsam din ng mga pulis ang isang journal sa bahay kung saan natagpuan ang 3 pang salarin. Journal ito ng babaeng si Vanessa Coleman. Sa journal na ito, isinulat ni Vanessa na magiging napaka-interesting ng taon na iyon para sa kanya. Isang pahiwatig na alam niya ang krimen na ginawa ng kanyang mga kaibigan. Idinagdag din ni Vanessa sa kanyang journal na nag-e-enjoy siya sa lahat ng nagaganap sa kanyang buhay. Matapos ang 9 na araw na trial noong October 2009, sila Maricos Davidson ay napatunayang guilty sa lahat ng kasong nakasampa sa kanya. Kabilang na dito ang 16 na bilang ng first-degree felony murder, 2 bilang ng premeditated murder, 2 bilang ng aggravated robbery, at 4 na bilang ng aggravated kidnapping, pangahalay kay Shannon, pangahalay kay Chris, at pagnanakaw. Isinulong ng korte ang parusang kamatayan para kay Maricos bilang kabayaran sa karumal-dumal na krimen na ito, at hindi naman sila nabigo. Sa kasalukuyan, naghihintay sila Maricos na maisagawa ang kanyang sintensya. Si George Thomas naman ay nabigyan ng parusang 2 bilang ng habang buhay na pagkakakulong na may karagdagang 25 years sa loob ng kulungan. Sila Letalvis Cubbins naman ay nabigyan din ng parusang habang buhay na pagkakakulong na may karagdagan pang 100 taon sa likod ng rehas. Hindi rin ito mabibigyan ng pagkakataon na maparol. Si George at Letalvis sa kasalukuyan ay nakakulong sa Northeast Correctional Complex sa Mountain City, Tennessee. Si Vanessa Coleman naman ay nakatanggap ng parusang 35 years na pagkakakulong. Kasalukuyan itong nakakulong sa Tennessee Prison for Women sa Nashville. Matapos ang mahigit 1 dekada, nasintensyahan na rin si Eric Boyd at nabigyan din ito ng parusang habang buhay na pagkakakulong na may karagdagan pang 90 years sa likod ng rehas. Mahirap mang tanggapin na wala na ang kanilang mga kaanak. Masaya na rin ang mga magulang ni Chris at Shannon na nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga anak. Dalangin nila na sana'y natunto nila ang daan patungo sa isa't isa, na sana'y magkasama pa rin sila sa langit
kung saan wala ng hirap at paghihinagpis, kapiling ang amang lumikha. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.